Agent Yuna, nalocate mo ba ang target? Rinig na tanong ni Yuna galing sa suot nitong earpiece. Nagkibit balikat si Yuna bago sinagot ang kabilang linya. Hindi pa, Commander. Nakakapagtaka at parang alam ng target na may magtatangka sa buhay niya. Sagot ni Yuna sa kanyang commander at muling sumilip sa hawak na sniper gun. Kasalukuyang nasa misyon ng dalaga, kung saan naatasan siyang patumbahin ng nag-iisang tagapagmana ng ADM Builder Company na si Axel Diego. Sadyang matinik ang taong yan. Halos lahat ng naipadalang agent natin para patumbahin siya, ni isa sa kanila walang nakatama sa kanya. Muling saad ng kanyang commander. Napangisi naman si Yuna dahil sa tinura ng kanyang commander nang makita mula sa scope ng kanyang sniper si Axel. Nakasuot ng formal na kasuotan ng binata habang nakikipag-usap sa mga may katandaang lalaki. Commander, target spotted. Saad ni Yuna at ikinasa ang sniper rifle na hawak nito. Natahimik ang kabilang linya ng kanyang earpiece kaya napagdesisyonan na ng dalaga na kalabitin ang gatilyo nito. Ngunit muling nanumbalik ang tinig na nagmumula sa suot niyang earpiece kung kaya't napahawak siya rito. Agent Yuna, retreat! May mga papunta na sa lokasyon mo. Natunugan tayo, umalis ka na dyan. Anang kanyang commander. Napakurap si Yuna at tumingin sa may likuran niya. Madilim ang kinaroroonan ng dalaga kung kaya't hindi siya madaling makikita sakali mang natulugan talaga siya. Pero Commander, naspatan ko na ang target. Isang kalabit lang mapapatay ko na siya. Saad pa ni Yuna bago ulit ibinaling ang kanyang atensyon sa target na si Axel. Ganun na lamang ang pagtagis ng bagang niya nang hindi niya na mahanap si Axel sa sniper scope. Dang it! I lost the target! Naiiritang sigaw ni Yuna at pabagsak na binitawan ng kanyang baril. Dahil sa pagkairita, hindi na alam ni Yuna ang gagawin at hinablot na lamang nito ang kanyang earpiece at walang sabi-sabing ibinato sa kung saan. Alam niyang isang malaking kapalpakan ang nangyayari ngayon sa kanya. At kaakibat nito ang parusang naghihintay sa kanya. Malakas pa naman ang kumpiyansa ng dalaga na siyang makakapagpatumba sa binata. Ngunit hindi niya inaasahang mangyayari ang bagay na to. Naroon siya! Sigaw ng kung sino na pumukaw sa atensyon ni Yuna. Hindi pa nakakaporma si Yuna ay agad siyang pinaulan na ng putok ng baril ng mga kalaban. Sa tansya ng dalaga, mahigit sa 10 ang tumatakbo papunta sa kanya. Napagtanto niya na hindi nga nagbibiro ang kanyang commander kaya dala ang sniper, walang sabi-sabing tumalo ng dalaga paalis sa building. Gamit ang taling dala niya, ikinawit niya ito sa mga bakal ng gusali upang mapadali ang pagbaba nito. Ano bang ginagawa niyo? Paputokan niyo siya! Tawagan niyo mga bantay sa bawat area at sabihing huwag magpapalabas ng kahit na sino. Sigaw ng mukhang leader ng mga armadong lalaki. Nang masiguro ni Yuna na wala ng tao sa paligid, agad niyang nilabas ang kanyang cellphone upang tawagan ng agency na pinagtatrabahuhan niya. Agent Yuna, nasan ka na? Nahuli ka ba nila? Tarantang tanong ng kung sino sa kabilang linya. Napailing ang dalaga dahil sa tono ng kausap. Ako? Commander? Baka nakakalimutan mo kung sino ako. Sa lahat ng agent ng Crimson Blood, ako ang pinakamatinik pagdating sa pagtakas. Pagmamalaki ni Yuna na ikinatawa ng kanyang commander sa kabilang linya. Magaling, Agent Yuna. Bumalik ka na rito. Darating si Agent Luis dyan para sunduin ka. Huwag kang mag-iiwan ng ebidensyang maaaring magturo sa atin, maliwanag? Opo, Commander. Ibababa na sana ni Yuna ang tawag nang mapansin na isang bagay. Kinapa nito ang tenga niya at wala raw ng earpiece. Commander, may problema. Patayin niyo muna ang buong system ng CB. Bakit? Ano nangyari? Agent Yuna? Nagtatakang tanong ng commander nito. Naiwan ko sa pagtakas ng earpiece. Hindi ba't may device doon na konektado sa hideout natin? Marahil nga'y hawak na yun ng mga kalaban. Paalala ng dalaga bago pinatay ang tawag. Muling pinulot ni Yuna ang kanyang dalang sniper gun nang marinig ang tunog ng motor ng kanyang katrabahong si Agent Luis. Kabisado na nito ang huni ng motor ng katrabaho dahil madalas ay si Agent Luis na talaga ang sumusundo sa kanya sa kahit anong misyong pinupuntahan niya.
Hindi kita ang mukha ni Agent Luis dahil nakasuot ito ng itim na helmet. Sinenyasan nito si Yuna na bilisan ang paglapit sa kanya gamit ang braso nito. Sakay na! Wala na tayong oras. Nakalusot lang ako kanina dahil wala sa akin ang atensyon ng mga gwardya. Pero paniguradong natunugan na nila tayo. Saad ni Luis na agad namang naintindihan ni Yuna. Pagkasakay ni Yuna ay siya namang pagharurot ni Luis ng kanyang motor. Sa wakas nakatakas din. Masayang wika ni Yuna nang makapasok sila ni Luis sa kanilang hideout. Nakita nila ang ibang mga agent ng kanilang agency na may kanya-kanyang ginagawa ngunit napahinto sa kanilang pagdating. Agent Yuna, Agent Luis, nasisiguro niyo bang walang nakasunod sa inyo? Tanong ng isang babaeng may kulot na buhok na mukhang mas matanda sa kanila. Wala, Sek. Sagot ni Agent Luis na agad namang ikinatango nila. Kumusta ang system ng agency, Sec? Asan si Commander? Pang-aagaw ng atensyon ni Yuna sa sekretarya ng kanilang headmaster. Hinanap nito ang kanyang commander para sa personal na pag-ulat dito. Agent Yuna. Nabosesan niyo ni Yuna kaya agad siyang yumuko. Commander. Bati niya dito. Sakto ang dating mo, maayos na rin ang system. Pinapatawag ka na headmaster, may papagawang mission sa'yo. Nakangising tura ng kanyang commander. Alam ng kanyang commander na gustong-gusto ni Yuna makatanggap ng mga panibagong misyon. Bata pa lamang kasi si Yuna nang pagpasapasahan siya ng mga sindikato. Ayaw na niyang bumalik sa ganoong sitwasyon. Kaya magmula nang inalok siya nang kinikilala niyang tiyuhin na ipapasok siya sa lugar na ito, ay pumayag agad siya. Simula nang ipasok siya ng kanyang tiyuhin sa agency na pinagtatrabahuhan niya ngayon, ay iba na ang naging self-pleasure niya sa sarili. At iyon ay ang pagtanggap ng misyon ng paulit-ulit. Agent Yuna, nakikilala mo naman siguro kung sino ang nag-iisang tagapagmana ng ADM Builder Company, hindi ba? Agad na tanong na headmaster sa kanya na makapasok siya sa loob ng silid nito. Yes, headmaster. Pagsang-ayon niya sa tinuran nito. Aware ka naman siguro na hindi pa tapos ang misyon na binigay sa'yo. May isang patakaran tayo. Once na hindi nais sa katuparan ng misyon, makakatanggap ng kaparusahan. Ngayon bibigyan kita na isa pang pagkakataon para mawala ang kaparusahang nag-iintay sa'yo. Napalunok ng marahan si Yuna dahil hindi maikukubling kinakabahan din siya sa maaaring mangyari sa kanya. Ngunit ito, ang pinili niyang buhay. At paniguradong gustuhin man niyang tumiwalag sa Crimson Blood ay hindi siya makakawala ng buhay. Wala pang nabuhay na tumiwalag sa CB. Kaya kahit sumagis sa isip niya na minsang tumiwalag ay mas ginusto na lamang niyang manatili dahil mas malaya siyang gawin ang bagay na gusto niya ngayong nandito siya. Kumpara noong nasa pangangalaga siya ng mga sindikato. Anong gagawin ko, headmaster? Mamanmanan ko ba muna ang heir ng mga Diego at hanapan ng tiyempo para patayin? Kaswal na tanong ni Yuna na agad namang ikinailing ng kanilang headmaster. Umiling ang matanda bago sagutin si Yuna. No. You need to do one thing para mas mapadaling maisukatuparan ng plano na patayin si Axel Diego. Napataas ang kaliwang kilay ng dalaga habang nagtatahang nakatingin sa headmaster. You must marry him. Napatutup ng bibig si Yuna dahil sa sinabi ng kanilang headmaster. Teka lang, headmaster. Nagbibiro ho ba kayo? Ba't ko pakakasalan ng lalaking yun? Akala ko ba papatayin lang siya? Ba't kailangan ko matali? Hindi napigilang patanong na sigaw ni Yuna sa kanilang boss. Kinakailangan mong gawin yun. Malaking oportunidad yon para mapatay mo siya. Isipin mo nakatira kayo sa isang bahay at tutuloy sa isang kwarto. Sa palagay mo, hindi ba't mas mapapadali nun ang pagpatay mo sa kanya? Pero hindi pinatapos na headmaster ang sasabihin ni Yuna sa kanya at sinabing, Agent Yuna, baka nakakalimutan mong pumalya ka sa unang pagkakataon. At saka, perfect para sa iyo ang misyon na to. Hindi nalalayo ang edad mo sa kanya. Napatigil si Yuna at napaisip sa sinabi ng headmaster. Tama ang headmaster. Pero hindi ba yun mas magiging kasuspe-suspetsa kung namatay si Axel sa loob ng pamamahay niya? Pag nagkataon ako ang masisisi. Saad ni Yuna sa kanyang sarili. Kung ang kinababahala mo ang mangyayari kung mapatay mo siya sa loob ng magiging bahay niyo, huwag kang mag-alala.
Baka nakakalimutan mong nasa CB ka. Kayang-kaya nating lusutan ang bagay na yan. Umangat ang sulok ng labi na headmaster habang nakatingin sa dalagang si Yuna. Alam kasi niya na hindi magtatagal papayag ang dalaga sa kagustuhan niyang mangyari. Lalo pat alam ni Yuna ang parusang naghihintay sa kanya kung sakaling pumalya ulit siya. Masusunod, headmaster. Saad ng dalaga at walang nagawa kundi pumayag sa kagustuhan ng kanilang boss. Well and good. O siya, magtungo ka na sa iyong silido pa makapagpahinga. Bukas na bukas ay pupunta rito ang magpapanggap bilang magulang mo. Ang plano, ipapakasal ka para maging business partner ang kumpanya nila. Mas malaki ang tsansang ikaw mapili dahil kilala rin ang pamilyang magpapanggap na pamilya mo. Tumango si Yuna at hindi na nagbigay pa ng komento. Handang tatalikod na sana si Yuna para umalis ng opisina nang muling magsalita ang matanda. Alalahanin mo, Yuna. Kaparusahan ang naghihintay sa'yo kung sakaling pumalya ka ulit. Umayos ka. Malaki ang perang tinaya namin para sa misyong to. Dagdag pa ng kanilang headmaster. Mag-aalas 5 na magising si Yuna. Hindi sinabi ng boss nila kung anong oras darating ang susundo sa kanila, kaya minaigi na lamang niyang gumising ng maaga nang sa ganun ay makapaghanda. Saktong pagkatapos niyang maligo, may kumatok sa pintuan ng kanyang silid na tinutuluyan. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang mukha ng sekretarya. Nakaligo ka na pala. Sakto ang dating ko. Heto. Inabot nito ang 3 paper bag sa dalaga na ikinakunot naman ng noo ni Yuna. Sek, para saan to? Tanong ng dalaga na makita ang puting bestida sa loob ng paper bag. Masama ang kutob ni Yuna sa mga hawak niyang paper bag. Idagdag pa ang ngiting sumilay sa labi ng sekretarya. Aalis na ako. Ikaw nang bahala sa sarili mo. Hindi pa man nakakasagot si Yuna, ay kusa nang isinarado ng sekretarya ang pintuan ng kanyang silid. Napabuntong hininga ang dalaga at walang nagawa kundi sundin ang sinabi sa kanya. Hindi maipinta ang mukha ni Yuna habang nakatingin ito sa salamin. Dalagang-dalaga ang itsura niya. Kitang-kita ang kurba ng kanyang katawan dahil sa hapit na puting puff dress na suot niya. Nadagdagan din ang tangkad niya dahil sa puting sandalyas na tinerno sa bestida niya. Hindi sanay si Yuna sa pagsusuot noon, kaya gano'n na lamang ang simangot ng kanyang muka nang makita ang kanyang itsura sa salamin. Nakakainis naman! Padabog na isinara ni Yuna ang kanyang silid at dumiretso palabas kung saan siya maghihintay. Natural ang ganda ni Yuna. Ngunit iba ang atake niya sa suot at itsura niya ngayon kumpara sa pang-araw-araw na itsura niya. Bagsak na may kaonting kulot ang buhok nito. Makintab din ang pinaghalong itim at asul na kulay ng kanyang buhok. Napatulala ang mga katrabaho niya nang makita siya. Wow! May tinatago ka palang kagandahan sa katawan, Agent Yuna. May halong pangaasar na bungad ni Luis sa kanya. Inirapan siya ng dalaga at waring handang-handang makipagbiruan ito. Nang makarating si Yuna kasama ang mga magulang na magpapanggap sa mansyon ng mga Diego, bumungad sa kanila ang makabagong disenyo ng tahanan ng mga ito. Agent Yuna, nasabihan ka naman siguro na headmaster ng CB, di ba? Alam mo na ang gagawin mo. Panimula ng isang lalaking may katandaan na. Siya si Don Juan, ang magpapanggap na ama ng dalaga. Opo, Don. Sagot naman ni Yuna. Huwag mo na kaming tawagin Don at Donya. Isipin mo na lang na kami ang tunay mo mga magulang. Nasa loob na tayo ng mansyon ng mga Diego. Baka may makarinig pa sa atin. Pagpapaalala sa kanya ng mga ito na agad niyang tinanguan. Hindi alam ni Yuna ang pakiramdam ng may mga magulang, kung kaya't gano'n na lamang ang nararamdaman niyang ilang nang ikawit ng Donya ang kanyang braso sa kamay ni Yuna. Don Juan, andito na pala kayo. Come and sit comfortably in our living room. Bati ng isang matanda kasama ang mangilan-ngilang lalaki na nakasuot ng itim. Pamilyar kay Yuna ang mga uniformeng suot ng mga tauhan ni Mr. Arjo. Sila ang humabol sa kanya noong isang araw. Mr. Arjo, nakakatuwa naman at tila pinaghandaan mo talaga ang aming pagdating. Tumatawang saad ng Donya kay Mr. Arjo. Well, of course.
Alangan namang hindi namin paghandaan ang pagdating ng mapapangasawa ng aking anak. Nakangiting tura ng matanda at tumingin sa direksyon ni Yuna. What's your name, Iha? Tanong nito sa kanya. Napatikhim ang dalaga bago sagutin ang tanong ng ama ng kanyang target. My name is Yuna. Maikling pagpapakilala niya. Bakas sa mukha ng ama ni Axel ang paghihintay ng kasunod sa sasabihin niya. Pero tila napagtantunan ng matanda na yun lang ang sasabihin ng dalaga. Napaisip ang ama ni Axel habang nakatingin sa dalaga habang tahimik na sinusuri ito. Sa palagay ko'y bagay ka talaga sa aking uniko iho. Walang prenong saad ng ama ni Axel na ikinatawa naman ng mag-asawang nagpapanggap ng mga magulang ni Yuna. Bakit naman, Arjo? Hindi na nagawang sagutin ng ama ni Axel ang Donya nang makuha ni Axel ang mga atensyon nila. Dad. Anang binata na mukhang kadarating lamang. Bakas sa mukha ni Axel ang pawis at medyo magulo ang buhok nito. Hindi rin siya kasing presentable tulad ng ama niya, ngunit hindi may pagkakaila na gwapo pa rin ang binata. Axel, come here. Seryosong saad ng kanyang ama na agad namang sinunod ni Axel. Hindi ba't sabi ko sa iyo na darating ang mapapangasawa mo? May halong galit na bulong ng ama ni Axel sa binata. Ngumiti lang si Axel sa ama. Walang kaalam-alam ang kanyang ama sa pinaplano niyang gawin sa kanyang mapapangasawa. Malakas din ang kutob ni Axel na sa lahat ng naipakilala ng kanyang ama na kanyang mapapangasawa, si Yuna ang naiiba. Kung kaya't nakaisip siya ng panibagong plano para subukin ito. You must be my soon-to-be wife? Ani Axel at lumapit sa dalaga. Kumunot naman ang noo ni Yuna nang mapansin ang pagtaas ng sulok ng labi ng binata nang bumaling ang tingin nito sa kanya. Hindi inaasahan ng dalaga ang paglapit ni Axel sa kanya, pero wala na siyang nagawa nang yakapin siya nito at dumikit sa kanya ang pawisang katawan ni Axel. Axel, anong ginagawa mo? Galit na saad ng ama ni Axel sa kanya. What, Dad? Niyakap ko lang naman na mapapangasawa ko. Is there something wrong with that? Inosenteng tanong ni Axel at muling binalingan ng tingin ng dalaga. Napahilot na lang ng sentido ang ama ni Axel. Batid ng ama ni Axel ang ginagawa nito. Dahil kagaya ng ginawa kay Yuna, ginawa na rin ng kanyang uniko iho yon sa mga naunang babaeng ipinakilala niya dito. Ang kay Yuna nga lang ang naiiba. Iha, pagpasensyahan mo na ang inasal ng anak ko. Kabadong paghingi ng paumanhin ng ama ni Axel. Wala po yun. Have you eaten? Sabat naman ng binata. Nais man sagutin ni Yuna ng pabalang ang binata, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Alam niya kasing tulad niya, magaling din magpanggap ang binatang si Axel. Sa katunayan ay ramdam niyang may pinaplano ang binata, ngunit hindi niya matukoy kung ano. Yes, kumain na kami kanina. Kasama ko sina Mom at Dad. Sayang naman. Gusto sana kitang makasalo sa hapag. Naglakad paalis si Axel. Sinundan niya ng tingin ni Yuna pero nawala ang atensyon niya kay Axel nang hilahin siya ng Donya upang maupo. Ito ang kontrata. Inabot ng ama ni Axel ang dokumento na agad pinirmahan ni Yuna. Iha, hindi mo man lang bababasahin ang laman ng dokumento? Tanong ng ama ni Axel. Para saan pa? Hindi naman ako magtatagal dito. Papatayin ko lang naman ang anak mo. Saad ni Yuna sa kanyang isipan. Makaraan ng ilang araw, hindi inaasahan ni Yuna na may darating sa harap ng mansyon na kanyang tinitirahan. Kumunot ang kanyang noo dahil walang nabanggit ang sibi sa kanya na may darating sa mansyon ng mga Juan. Senyorita, hinihintay ka po ni Senyorito Axel sa baba. Saad ng katulong sa labas ng kanyang silid. Pakisabi, pababa na ako. Tumahimik ang labas ng kanyang kwarto at sa pag-aakala ng dalaga na walang ibang tao, ay gano'n na lang ang kanyang gulat nang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Kaya agad niyang ibinalik ang suot na bathrobe. Anong ginagawa mo dito? Hindi maiwasang tanong ng dalaga kay Axel nang makita itong nakangisi at pumasok sa kanyang loob ng silid. Nandito ako para sunduin ang asawa ko. Tamad na salita ni Axel at dumiretso sa kanyang kama.
Napahigpit naman ang hawak ni Yuna sa suot na bathrobe. Pwede bang lumabas ka muna? Nginisihan siya ng binata at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Why? Asawa mo naman ako. Anong asawa? Mag-asawa lang tayo sa papel. Tarantang sambit ni Yuna nang tumayo si Axel mula sa kama at lumapit sa kanya. Shit, wala sa plano to. Sigaw ni Yuna sa kanyang isipan nang hindi na maipinta ang muka dahil sa sobrang lapit sa kanya ni Axel. Exactly, mag-asawa pa rin yun. Agad tinulak ni Yuna si Axel at agad lumayo sa kanya. Inaamin ni Yuna sa kanyang sarili na hindi niya talaga maipagkakaila ang karisma ng binata sa kanya. Mahinang napatawa si Axel nang makita ang reaksyon ng dalaga. Sa isip nito, alam niyang may kakaiba sa dalaga pero hindi niya maipagkakaila na magaan ang loob niya dito. I'm just joking, masyado ka naman pikon. Natatawang saad ni Axel bago ulit maupo sa higaan ni Yuna. Hindi mo ba binasa ang kontrata? Ba't mo natanong? Pagbabalik tanong ni Yuna na halatang ayaw kausapin ng binata. Kumunot ang noo ni Axel pero kalaunan ay ngumiti rin ito. Ang sagot lang ay oo o hindi, love. Nakangising saad ni Axel at diniinan pa ang pagbanggit sa salitang love. Inirapan siya ng dalaga dahil sa tinawag niya dito. Umakto si Yuna na parang nasusuka pero hindi maipagkakailang nakakaramdam siya ng mga paru-paro na nagliliparan sa kanyang tiyan. Nang mapansin ni Axel na wala talaga sa mood makipagbiruan si Yuna sa kanya, agad niyang inayos ang kanyang postura at muling kinausap ang dalaga. Are you forced on this marriage? Seryosong tanong nito. Napatingin si Yuna kay Axel at umayos na rin ang tayo bago sagutin. What do you think? Kumunot ang noo ni Axel dahil sa mga sagot ng dalaga sa kanya. Kung simpleng mga tauhan lamang niya ang sumasagot ng tulad sa pagsagot ni Yuna sa kanya ay baka kanina pa ito nakahandusay. What do you think, Axel? Wala namang nagkukusa sa arranged marriage, di ba? Maging ikaw, napilitan lang din dito. Bumakas sa mukha ni Axel ang panandaliang kalungkutan. Napangisi ng patago si Yuna nang makita ang epekto ng sinabi nito kay Axel. Sinusubukan niyang pag-aralan ng binata at una pa lang, napapansin niyang may kalambutan ng puso nito. Yes, you're right. Napilitan lang din ako sa marriage natin. Pag-amin ng binata na ikinaawang ng labi ni Yuna. So ba't di ka tumutol? And what's with the hug on our first meeting? Nagtatakang tanong ni Yuna. Ngumiti si Axel sa kanya na ikinataas ng kilay ni Yuna. To test you out. And you proved me that you're the best option. Napakamot sa leeg si Axel habang sinasabi yun. Napaawang ang labi ng dalaga habang pinoproseso ang mga sinabi ni Axel sa kanya. Hindi ka maarte, pikunin lang. Dagdag pa nito na nagpakunot sa noo ni Yuna. Is that even a compliment? Nagkibit balikat ang binata. It's up to you. Anyway, we have a date. Oras na siguro para magbihis ka. Ilang araw pa lang mula nang pinirmahan natin yung kontrata. Pinapakita mo na sa akin. Kinindatan siya ni Axel bago lumabas ng kanyang silid. Anong ibig mo sabihin? Anong pinapakita ko? Naguguluhang tanong ni Yuna sa sarili hanggang sa maproseso niya ang ibig sabihin ni Axel sa sinabi nito. Bastos? Narinig niya ang halakhak ni Axel sa labas kaya mas lalo siyang nainis at nakaramdam ng kahihiyan. Magdadalawang buwan na simula nang tumira sa iisang bubong si Axel at Yuna. Hindi naman naging masama ang pagsasama nilang dalawa. Sa katunayan, mas lalo pa nga ata silang naging malapit sa isa't isa. Love, may pupuntahan ako ngayon. Kaswal na sambit ni Axel bago gawaran ng halik sa pisngi si Yuna. Noong una ginagawa lang nila yon tuwing may ibang tao pero kalaunan, nasasanay na sila sa presensya ng isa't isa. Saan? Tanong naman ni Yuna. Nginisihan siya ng binata dahil parang kailan lang noong naiilang pa ang dalaga sa kanya. I have a meeting with my business partner. Uuwi rin ako agad. Hindi ko ata kakayanin kumawala sa presensya mo kaya babalik ako agad sa'yo. Tumawa ang binata sa sariling biro. Ewan ko sa'yo, umalis ka na nga. Pagtataboy ni Yuna sa asawa.
Pagkaalis ni Axel ay agad inilabas ni Yuna ang kanyang cellphone para tawagan ang kanyang agency. Sa ikalawang pagkakataon, hindi pa rin siya nagtagumpay na mapatay si Axel. Commander, anong gagawin ko? Hindi ko alam kung nagsisimula na siyang magsuspecha sa akin. Pero lagi niya natatakasan na mapagtatangka ko. Panimula ni Yuna. Huwag mong madaliin, Agent Yuna. Ang gawin mo, kunin mo ang loob niya. Kung kailangan mo siyang akitin para mapasunod, gawin mo. Masusunod, Commander. Saka nga po pala, bakit ba natin kailangan patayin ang heir ng ADM Builder Company? They don't look like someone na gumagawa ng illegal deeds. Hindi maiwasang tanong ng dalaga. Marahan namang napatawa ang kanyang commander. Agent Yuna, don't tell me nahuhulog ka na rin sa lalaking yan. Alalahanin mo ang misyon na pinunta mo dyan. Kapag nalaman ng headmaster na hindi mo ginagawa ng maayos ang pinapagawa niya, parehas tayo malilintikan. Napakagat ng labi ang dalaga dahil sa sinabi ng kanyang commander. Hindi naman sa ganun, Commander. Nagtataka lang ako dahil hindi naman tayo basta-basta kumukuha ng target dahil gusto lang natin. Saad ng dalaga. Kung ano man ang meron, wala na tayo doon, Yuna. Mga assassin tayo. Normal na mga tauhan. Wala tayong karapatang alamin kung anong personalidad ng mga kliyente natin. Kaya ibababa ko na ang tawag at ikaw ang gumawa ng paraan kung paano mo mapapatay ang lalaking yan. Napabusangot si Yuna sa inasta ng kanyang commander. Ngayon lang naging ganon ang pagsagot sa kanya nito. At tama naman ang sinabi nito sa kanya. Misyon ang pinunta niya sa mansyon ng mga Diego. At hindi ang mahulog sa target niya. Dumating ang hapon, sinabihan ni Yuna ang mga katulong ng kanilang mansyon na siya na ang bahala sa pagluluto ng hapunan ni Axel. Manang, ako na po dyan. Magpahinga na lang po kayo, ako na mag-aasikaso sa asawa ko. Saad ng dalaga sa matandang kasalukuyang naghihiwa ng mga sangkap. Naku ma'am, ako na po. Tutol ng matanda sa kanya. Nginitian siya ng dalaga at marahang hinaplos ang likod ng matanda. Ako na po at nang mapagsilbihan ko naman yung asawa ko. O siya, sige iha at ako'y uuwi na rin. Maraming salamat ha. Napakaswerte talaga ni Sir Axel sa iyo ma'am. Bola pa ng matanda bago ibinigay sa kanyang kutsilyo. Ako si Manang ng bola pa. Hirit naman ni Yuna sa matanda. Pagkaalis ng matanda ay agad sinimulan ni Yuna ang pagluluto. Masyado siyang tutok sa niluluto at hindi napansin ang pagdating ni Axel sa likod niya. Ang bango naman ng niluluto na asawa ko. Saad ni Axel sa kanya na siya namang ikinagulat ng dalaga. Kamuntikan pa nitong masagi ang hawakan ng palayok, mabuti na lang at nasalo ni Axel ng mga palad niya. Axel? Sigaw niya nang makita ang kamay ni Axel ang napaso. I'm okay. Malayo to sa bituka, love. Mahinang hinampas ni Yuna ang binata at napangiwi nang makita ang paso nito. Kung di mo sana ako ginulat, hindi mangyayari sa'yo yan. Panunumbat ni Yuna na ikinatawa lamang ni Axel. Akala ko ba sandali lang? Gabi na. Inis na sambit ni Yuna kay Axel. Maging siya ay nagulat sa kanyang mga sinabi, kaya napatanong na lamang siya sa kanyang sarili. Ano bang pakialam niya kung late umuwi ang binata? Grabe naman ang pagkamis mo sa akin, love. Panunukso ni Axel nang makita ang hindi maipintang mukha ni Yuna. Tigilan mo nga ako, Axel. Baka masaboy ko pa itong niluluto ko sa'yo. Chill, love. Napipikon ka naman agad. Ipinulupot ni Axel ang kanyang braso sa bewang ng dalaga mula sa likuran. Pinaplano pa sanang haluan ni Yuna ng laso ng niluluto niya. Pero hindi niya magawa dahil nasa likod niya ang binatang nakayakap sa kanya. Ang bango ng niluluto mo, love, pero mas mabango ka pa rin. Nagtaasa ng lahat ng balahibo ni Yuna sa katawan dahil sa binulong ni Axel sa tenga niya. Kung ikukumpara sa kamatis ang kulay ng mukha niya ngayon, hindi nagkakalayo ang kulay ng mga ito. You're blushing. Pilyong saad ni Axel na mas lalong ikinainit na mukha ni Yuna. Hindi Kung ano-ano napapansin mo. Tumabi ka nga dyan, kakain na tayo. Hinarap niya si Axel at tinulak ito ng mahina para makawala siya sa yakap nito mula sa likod. Ikaw na magdala niya sa lamesa, nakakainis ka? Masungit na sambit ng dalaga. Agad naman iyong sinunod ng binata. Siya na rin ang naghanda ng lahat
at matiwasay silang nagsalo sa pagkain. Pagsapit ng gabi ay sabay natulog sina Yuna at Axel. Marahang nakayakap sa kanya ang binata na para bang isa siyang unan. Sinubukan niyang gumalaw at umalis sa yakap nito at sa unang pagkakataon ay nagtagumpay siya. Pagod, ngunit mahimbing ang tulog ng binata. Kaya nakuha yun ni Yuna bilang oportunidad para pagtangkaan ang buhay nito. Pagpasensyahan mo na at kailangan mo na mawala. I may be your wife, but I'm an assassin, Mr. Diego. Sambit ni Yuna sa natutulog na si Axel. Hawak ang unan, lumapit siya sa binata. Nagdadalawang isip pa ito noong una, ngunit ginawa niya pa rin. Batid ni Yuna ang mga kabaitang pinapakita sa kanya ni Axel. Kaya napahinto siya sa pagdiin ng unan sa mukha ng binata. Lumabas sa mga sari-saring mga larawan na magkasama sila ni Axel. Sa tanang buhay niya hindi niya pa naranasan ang mga yon. Love, what are you doing? Nanlaki ang mga mata ni Yuna nang hawakan ni Axel ang palapulsuhan niya. Nagtama ang mga mata nila matapos tanggalin ni Axel ang unan sa kanyang muka. Ano kasi? Ang lakas ng hilik mo, nakakairita, hindi ako makatulog. Tarantang sagot ni Yuna sa kanya. Napangisi naman si Axel. Batid niyang, pinagtangkaan talaga siya ng asawa niya pero hindi niya mapigilang matuwa at hindi seryosohin ang mga ginagawa sa kanya ng asawa. Sa maikling panahon, alam niyang tunay na nararamdaman ng dalaga sa kanya. Kahit buhay niya pa ang kapalit makasama lang ang dalaga, okay lang sa kanya. I'm sorry, love. I must be really that tired. Si daddy kasi, ang daming pinamit sa aking kliyente. Saad ni Axel sa kanya at hinila si Yuna pahiga sa dibdib niya. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Hindi niya inaakala na hahantong siya sa sitwasyong titibok ang puso niya para sa isang lalaki. Love, bihis ka na? Bungad ni Axel kay Yuna nang buksan nito ang pintuan. Oo, ba't ba tayo pinapatawag ng daddy mo? Correction, love. Daddy natin. Kasal tayo. Sa papel. Pagpuputol ni Yuna sa sinasabi ni Axel. Sanay na siya sa sagot ng asawa niya, kaya hindi na bago ang mga yun sa kanya. Tara na. Pag-aaya ni Yuna kay Axel. Magkasunod ang mga itong lumabas sa kanilang mansyon at dumiretso na sa meeting place na sinetap ni Mr. Arjo. Son. Bati ng ama ni Axel sa binata nang makita ang mga ito. Naupo ang mga ito sa harap ng kanilang ama. Pinagmastang maigi ni Yuna ang ama ni Axel. Nginitian siya nito kaya ngumiti din siya ng pabalik. Good morning, my beautiful daughter-in-law. Kamusta naman ang pagsasama niyo? May laman na ba? Kaswal na tanong ng matanda. Kamuntikan ng maibugan ni Axel ang kaping dapat ay iinumin niya. What the hell, Dad? Sigaw ni Axel. Napahalakak ang ama nito. Tulala si Yuna at pinoproseso ang mga sinabi ng ama ni Axel. Ano pong laman? Inosenteng tanong ni Yuna dito. Akmang sasagot si Mr. Arjo ngunit agad siyang inunahan ng anak. Don't listen to him, love. Dala lang yun ang katandaan niya. Saad ni Axel sa dalaga at hinawakan ng mga kamay nito. Pinagmasdan ni Mr. Arjo ang mga ito. You're right, son. Patanda na ako kaya dapat siguro gumawa na kayo ng mga apo ko. Nang sa ganun ay makita ko sila bago ako mawala sa mundo. Tumatawang saad ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Yuna na napatingin kay Axel. Anong ibig sabihin ng daddy mo, Axel? Pabulong na tanong ni Yuna sa lalaki. Napahimas naman ito ng sentido. Ganun na lamang ang pamumula ng kanyang tenga. It's stated on the contract, love. Kinunutan siya ng noon ng dalaga. Stated what? That we should produce a baby as soon as possible within this year. Nanlaki ang mga mata ni Yuna sa sinabi ng binata. Napaawang ang labi nito at hindi makapaniwalang binalingan ng tingin ng matandang lalaki. Walang sinabi ang agency ng CB tungkol dito. Sigaw ni Yuna sa kanyang isip. Bakit parang gulat na gulat ka naman, iha? Normal lang naman yun sa mag-asawa. Ilang buwan na lang at maililipat na kay Axel ang buong company ng ADM. Kinakailangan niyo ng gumawa na magiging tagapagmana niya. At saka nasa tamang edad na kayo para bumuo ng pamilya. Napalunok ang dalaga sa sinabi ng matanda. Nakauwi na silang dalawa, ay ganun pa rin ang gulat sa pagkatao ni Yuna.
Nagsisimula nang tumakbo ang isipan niya. What if may mangyari talaga sa amin ni Axel? What if mabuntis niya talaga ako? Anong gagawin ko? Napapraning na tanong niya sa sarili. Love, are you okay? Kanina ka pa balisa. Ganun na lamang ang gulat ng dalawa nang putuli ng sunod-sunod na putok ng baril ang sasabihin ni Axel. Shit, love! Dapa! Dumapa ka! Sigaw ni Axel at inalalayan ng dalaga magpunta sa sofa. Axel, ano nangyayari? Kahit batid ng dalaga kung ano talaga ang nangyayari, hindi niya pinahalata yun kay Axel na hindi siya natatakot. Alam niyang kukwestiyonin siya ng binata kung sakaling hindi man lang siya natakot sa sunod-sunod na putok ng baril. I'll explain later, love. Dito ka lang at huwag kang lalabas. May binunot na baril si Axel sa kanyang likod bago ito lumabas. Nakipagpalitan siya ng putok sa mga kalaban. Nawala ang atensyon niya kay Yuna kaya gano'n na lamang ang iritasyon at pag-aalala na naramdaman niya nang hindi niya mahagilap ang dalaga. Bullshit! Iritadong sigaw niya bago pinaputukan ang natitirang kalaban malapit sa kanya. Hinalughog nito ang mga parte ng mansyon na maaaring pagtaguan ng dalaga ngunit hindi niya ito makita. Axel, hinahanap mo ba ang babae mo? Nagpanting ang kanyang pandinig nang mabusesa ng tinig na yon. Kumuyom ang kanyang kamao at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa baril. Damn you bastard! Nang gagalaiting sigaw nito at ambang susuguri ng lalaki may peklat sa muka nang makita ang pagkakahawak nito sa buhok ng mahal niya. Tagal kong hinintay ng oras na to. Sa babae ka lang pala titiklop? Katulad na katulad ka ng ama mo. Sambit ng lalaki. Tito, bitiwan mo ang asawa ko. Kinasa ni Axel ang kanyang baril habang masama ang tinging pinukol sa kanyang tito. Sige, sige. Subukan mo, Axel. Sabog itong bungo ng babae mo. Pagbabanta ng tito ni Axel nang amba itong lalapit sa kanya. Napako ang tingin ni Axel kay Yuna nang mapansin ang pagdaing nito. Seeing his wife in pain makes him break into pieces. Sa isip-isip ni Axel ay mas gugustuhin na lang niyang makita ang asawa niyang pinagtatangkaan ng buhay niya kesa ang makita si Yuna na hawak ng mga kalaban niya at pinagtatangkaan ng buhay nito ngayon. Damn, Axel! Huwag ka makinig sa kanya! Patayin mo siya! Sigaw ni Yuna na nagpalaki sa mga mata ni Axel. Nagkatitigan sila ng dalaga at gano'n na lamang ang pagkamangha niya nang taasan siya nito ng kilay habang mariing tinititigan siya. Nais ni Yuna na iparating na kaya niya ang sarili. At mukhang naintindihan naman yun ni Axel, kaya mahina siyang bumigkas at nagbilang. 1, 2, anong sinasabi mo? Hindi na pinatapos ni Yuna ang lalaking may hawak sa kanya nang sikuhin niya ito sa bandang tiyan at agad na sumigaw. 3, Axel, ngayon na! Anito at umalis sa harapan ng lalaki. Sunod-sunod na putok ng baril ang kanyang narinig at hindi na kailangan manghulan ni Yuna kung ano nangyari. Napatingin na lamang siya sa lalaking nakahandusay sa sahig. Yuna! Naramdaman niya ang pagyapos ni Axel sa kanya, kaya agad siyang humarap sa binata. Akala ko may nangyari sa'yo. Hinagkan niya sa noo ang dalaga. Ba't ka ba umalis sa pinagtaguan ko sa'yo? Mahinang sambit ng binata at mas diniinan ng pagkakayakap kay Yuna. Nakonsensya naman ang dalaga nang mapansing labis at tunay talaga ang pag-aalala sa kanya ni Axel. Napapaisip tuloy siya kung nararapat ba niyang tanggapin ang kabaitan nito. Sa ilang beses niyang pagtatangka sa buhay ni Axel, hindi niya maiwasang makonsensya. Napapaisip tuloy siya kung nararapat ba niyang tanggapin ang kabaitan ni Axel. Sa ilang beses niyang pagtatangka sa buhay nito, hindi niya maiwasang makonsensya. I'm sorry, Axel. Sambit niya at marahang hinaplos ang buhok ng binata at mas lalong sinubsob ito sa may balikat niya. Hindi ko naman kasi alam na may tao sa kusina, ikukuha lang naman ako ng pandepensa. Para saan naman, love? Kaya naman kitang protektahan. At isa pa, hindi ka naman marunong gumamit ng mga armas, hindi ba? Saad ng binata at tila mas diniinan ng pagbanggit sa parting hindi marunong si Yuna sa mga armas. Nagdala yon ng labis na pangamba kay Yuna. Tila ba ito'y isang patibong na isang maling galaw niya lang ay agad siyang mahuhuli. Napalunok ng marahan ng dalaga at nag-isip ng paraan kung paano sasagutin si Axel.
Samantalang si Axel ay panayang ngisi habang nakayakap kay Yuna. Alam naman niya ang tunay na pagkatao nito. Alam na niya na isa sa mga nagtatangka sa buhay niya, si Yuna. Pero sabi nga nila love is dangerous, lalo na sa relasyon nila ngayon ni Yuna. Isa siyang bilyonaryo samantalang ang kanyang asawa ay isang agent ng isang sikat na assassin agency underground. Hindi malayong maraming magtatangka sa kanila. Pero isa lang ang nais tiyakin ni Axel, ang kaligtasan ng babaeng iniibig niya. Good morning, love. Nakatulog ka ba ng mahimbing? You should have dreamt about me. At nang sa ganon, maganda ang tulog mo. Nakangising banat ni Axel kay Yuna nang magdilat ito ng mga mata. Ang aga-aga, Axel. Please, spare me sometimes with your corny jokes, will you? Nauurat na sambit ni Yuna at umikot patalikod kay Axel. 5 buwan na ang pagsasama ng mga ito at ngayong araw ay ang kanilang monthsary. Love, may pasok pa tayo sa opisina, bumangon ka na dyan. Hindi naman kita pinagod kagabi ah. Walang prenong sambit ng binata na nagpainit sa buong sistema ni Yuna. Bumangon ang dalaga at agad hinarap si Axel na may mapaglarong isi sa labi at agad hinampas ng unan bago umalis sa kama. Hindi nagsalita si Yuna hanggang makapasok siya sa loob ng kanilang banyo. Napahilamos siya nang maalala ang mga nangyari sa kanila kagabi. Shit, kamunti ka na may mangyari sa amin. Sambit ni Yuna at sa labis na inis, agad niyang sinabuyan ng mukha ng malamig na tubig. Napahawak siya sa kanyang dibdib nang maramdaman ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi siya makapaniwala na nakakaramdam talaga siya ng kakaiba para kay Axel. Parang kailan lang nang siya ipasok sa misyon para patayin ito. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi niya magawang magtagumpay. Tila bawat galaw na gagawin niya para patayin ang binata, ay tila alam yun ni Axel. Marahan siyang napatingin sa refleksyon ng kanyang mukha sa salamin. Now, Agent Yuna, you can't fall in love. Sambit niya sa sarili. Pero habang nakatingin ito sa kanyang refleksyon, ay hindi niya maiwasang mamula nang muling rumihistro sa kanyang isipan ang malalambot na labi ni Axel. Parehas kayong lasing kagabi, okay? Wala lang yun. Panenermo niya sa sarili at tinapik-tapik pa nito ang muka. Naguguluhan na ako. Mahinang sambit muli ni Yuna sa sarili. Ilang buwan na silang magkasama ni Axel. Pero ilang buwan na ring walang paramdamang agency na pinagtatrabahuhan niya. Minsan, ay sumasagi na rin sa isip ni Yuna kung itutuloy pa ba niya ang kanyang misyon o hindi na. Hindi ba niya maamin sa kanyang sarili ngunit siguradong nahuhulog na siya kay Axel. Love, tungkol kagabi. Agad sumilay ang ngiti ni Axel na makita ang pamumulan ni Yuna nang sambitin niya ang katagang yon. Naiinis na binalingan ni Yuna si Axel dahil sa sinabi nito. Lasing tayo kagabi, okay? Depensa ng dalaga na mas lalong nagpalawak sa ngisi ni Axel. Bakit ka namumula? Painosenteng tanong pa ng binata. Hindi ako namumula. Hindi na natuloy ng dalagang sasabihin nang mabilis pa sa 4:00 ang paglakad ni Axel papunta sa kanya. Napaatras ito at napasandal sa pader ng kanilang kwarto nang tanggalin ni Axel ang iilang distansya sa pagitan nila. Wala namang masama kung may mangyari sa atin. Pinaglapat ni Axel ang kanilang noo at gano'n na lang ang kaba ni Yuna. Nais niyang itulak si Axel ngunit hindi niya magawa. Axel! Utal na tawag niya sa binata. Yes, love? Sagot sa kanya ni Axel. Napalunok si Yuna na magtama ang kanilang mga mata. Bakit mo to ginagawa? Lakas loob na tanong ng dalaga. Napangiti naman si Axel. Alam niya sa sarili niya na wala na siyang dapat itago sa nararamdaman niya. Naipakita niya ito, ngunit sadyang manhid lang si Yuna at hindi yun napapansin at nararamdaman. Why? Because mas lalong tumindi ang kaba ng dalaga nang putulin ni Axel ang dapat na sasabihin nito. Pigil ang hininga ni Yuna habang naghihintay sa sasabihin nito. I love you. Nanlaki ang mga mata ni Yuna nang dumampi ang mainit na labi ni Axel sa kanyang labi. Hindi pa nakakabawi mula sa pagkabigla nang marahang kinagat ng binata ang pang-ibabang labi ng kanyang asawa.
kaya napaawang ang kanyang bibig. Mahal kita. Muling sambit ni Axel at muling sinunggaban ng labi ni Yuna. Hindi na malaya na mag-asawa ang oras at napatigil na lamang ang mga ito nang marinig nila ang pagtunog ng cellphone. Iritadong umalis sa ibabaw ni Yuna si Axel sa pag-aakalang sa kanyang tumutunog na cellphone. Hello? Sambit ni Yuna nang maabot ang kanyang cellphone. Napalunok ito nang walang sumagot sa kabilang linya. Love? Hindi na natuloy ni Axel ang kanyang sasabihin nang senyasan siya ni Yuna na manahimik. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib habang binababa ang tawag. Napatingin si Yuna sa kanyang cellphone upang makita kung sinong tumatawag. CBA. Napalakas ang pagbanggit ng dalaga, kaya agad napatingin si Axel sa kanya. Ganun na lamang ang pagkakahinga niya ng maluwag na makitang tila walang kaalam-alam ang binata. Tara na. Naunang lumabas ng silid si Yuna na tila wala sa kanyang sarili. Alam na alam kasi niya kung sino ang tumawag. Love, are you okay? Nagulat si Yuna nang hawakan siya sa balikat ni Axel. Namumutla ang kanyang muka nang bumaling sa lalaki. Ha? Ayos lang. Bakit? Tensyonadong sagot ni Yuna sa kanya. Sa ilang buwang pananahimik ng CB, hindi inakala ni Yuna na muli pa silang magpaparamdam. Sa isip niya ay bakit ngayon pa? Tuluyan na kasing napalapit ang loob ni Yuna kay Axel. Mas nauna pa ata siyang mabihag ng binata. Walang umimik sa mga ito nang nasa biyahe sila. Nais ni Axel na magtanong, pero tila wala sa mood na sumagot ang kanyang asawa. Kaya minaigi na lamang niyang manahimik hanggang sa makarating sila ng kumpanya. Magandang umaga sir, ma'am. Magiliw na bati ng gwardya nang sila'y papasok na sa building. Tumango na lamang sila parehas at hindi na sumagot sa gwardya. Si Axel na ang bagong may-ari ng kanilang kumpanya. At kahit hindi na dumaan sa mga interview at kung ano pa man, nagawa niyang makumbinsi si Yuna na magtrabaho sa tabi nito. Good morning ma'am, sir. Eto palang new schedule. Naputo lang sasabihin ng sekretarya nang sumabat si Yuna. Love, ipupuntahan lang ako mga kaibigan. Sambit ni Yuna na nagpakunot sa noo ni Axel. Where love? Umakyat muna tayo sa opisina, hindi ka pa kumakain. Saad ni Axel at lumapit kay Yuna. Ngunit napahinto ito nang umatras ang asawa. Ayos lang ako love, doon na lang ako kakain. Babalik din ako kaagad. Saad ni Yuna at tinalikuran si Axel. Lumabas siya ng ADM builder at agad pumara ng sasakyan. Pagkasakay nito, hindi niya inaasahang tumama ang paningin niya sa harapan kung nasa ng driver. Manong, sa CBA tayo. Alam ni Yuna na hindi lang basta driver ang nagmamaneho sa nasakyan niyang taxi. Kung normal na driver lang yon ay nagtanong na ito kung saan ang CBA o ang Crimson Blood Agency. Matalino ka. Sambit na nagmamaneho. Ngumisi naman si Yuna. Ang bilin sa akin, pwersahin kang sumama sa akin. Papatulugin sana kita gamit ito. Pero tignan mo naman, nagkusa ka. Dagdag pa ng mama na nagmamaneho at pinakita kay Yuna ang tinutukoy nitong pampatulog. Iyon ang nakita ni Yuna nang makasakay siya sa loob ng taxi. Alam ko naman may pinaplano ang headmaster na gawin ang bagay na to, kaya inunahan ko na sila. Sagot naman ni Yuna bago bumaling sa side mirror ng sasakyan nito. Napansin niyang tila may nakasunod sa kanya, kaya agad siyang tumingin sa nagmamaneho. May nakasunod sa atin. Sambit ni Yuna pero parang walang narinig ang nagmamaneho ng sinasakyan niya papunta sa CB. Ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Hindi na ituloy ni Yuna ang sasabihin nang marinig ang mahinang pagtawa ng driver. Naririnig kita. Mabuti pa lumipat ka dito sa may passenger seat at asintahin mo. Sinunod dito ang sinabi ng driver. Alam ni Yuna na isa ring assassin agent ng CB ang nagmamaneho ng sinasakyan niya ngayon. Pero hindi niya ito kilala at wala siyang balak kilalanin ito. Walang bala, Manong. Naiiritang sambit ni Yuna nang makita ang isang baril sa sinasakyan niya. Etong gamitin mo. At saka huwag mo akong tawaging Manong. Hindi hamak na mas matanda ka sa akin. Naiiritang sambit ng driver. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Akin na yan. Hinablot ni Yuna ang baril mula sa driver.
Wala rin akong pakialam sa pangalan mo, Agent Yuna. Pero ako si Akil at ayusin mo ang pag-asinta. Hindi pinakinggan ni Yuna si Akil at ibinaba na lang ang bintana ng sinasakyan nila. Dumaan ka sa walang masyadong sasakyan. Agad namang sinunod ni Akil yon. Inilabas ng dalaga ang katawan sa bintana at pinaputokan ng baril ang sumusunod na sasakyan sa kanila. Fuck shit! Mura ni Axel nang tumama ang putok ng baril ni Yuna sa kanya. Sumigaw pa siya at iginilid ng sasakyang hiniram niya. Nang umalis si Yuna sa ADM builder, ay agad siyang sinundan ni Axel. Hindi mapalagay ang lalaki kaya agad siyang pumara ng sasakyan at binayaran ng driver para lang ipahiram sa kanya ang sasakyan nito. Kilala si Axel dahil sa yaman ng pamilya nila, kaya walang kahirap-hirap na napapayag niya ang mga ito. Dumiin ang pagkakahawak niya sa balikat habang pinapanood ang paglayo ng sasakyang sinasakyan ng asawa. Hindi niya iyon hinabol dahil bukod sa hindi niya kayang makipagbarilan sa asawa, ay nag-aalala siya na baka masaktan niya ito. Sapat na sa kanyang matiyak ang kaligtasan ng asawa. Aba, asintado. Hindi nga nagkamali ang mga yun sa'yo. Natutuwang sambit ni Akil kay Yuna nang mapansing wala nang nakasunod sa kanila. Walang kaideya si Luna na si Axel ang laman ng sasakyang pinaulanan niya ng bala kanina. At walang balak sabihin ni Akil sa kanya ang mga ito. Nakarating ang mga ito sa CB at agad nakatanggap ng malakas na sampal si Yuna nang makapasok sa opisina ng headmaster. Hindi nagsalita ang dalaga at yumukulang ito. Huwag mong sabihing titiwalag ka na sa CB dahil nahuhulog ka na dyan sa pesting lalaking yan. Galit na sigaw ng headmaster. Hindi nagsalita ang commander ni Yuna at nanonood lamang ito sa likuran habang nakahawak sa kanyang sintido. Tigas kasi ng ulo. Mahinang bulong ng kanyang commander. Alalahanin mo, Yuna. Kamatayan ang katumbas ng pagtataksil sa CB kung di mo lang nabaril kanina ang lalaking yon. Paparusahan ka namin ngayon. Pasalamat ka at may nagawa ka ring tama sa loob ng 5 buwan. Anang matanda na nagpakunot ng noo ni Yuna. Pinroseso sa isipan niya ang ibig sabihin ng matanda. Nabaril? Tanong niya sa kanyang isipan. Anong ibig mong sabihin, headmaster? Nagtatakang tanong ni Yuna na ikinasama palalo ng tingin ng matanda sa kanya. Tignan mo nga naman at tila hindi mo pa alam. Mabuti na lang pala at hindi mo alam na si Axel Diego ang sumusunod sa'yo. Kundi baka pumalya ka na naman. Saad ng matanda at bumalik sa kanyang upuan. Parang nanghihina ang mga tuhod ni Yuna habang pinoproseso ang mga binitiwang salita ng headmaster. Napahawak siya sa kanyang labi na mapagtanto ang lahat. Did I really shoot him? Hindi makapaniwalang tanong niya. You can't go back now. Nanlaki ang mga mata ni Yuna na magsalita muli ang headmaster. Po? Gulat na tanong niya. Maging ang commander ni Yuna ay nagulat sa tinura nito. Sa palagay mo ba makakabalik ka pa doon? Wala na, Agent Yuna. Paniguradong nakilala ka na niya. Seryosong saad ng matanda. Hindi magawang sumagot ni Yuna. Nanatili ang tingin sa puting sahig. Kung gano'n, anong gagawin natin? Paniguradong magtataka sila pag nawala siya. Sabat naman ang commander ni Yuna. Saka isa pa, hindi lang naman nag-iisang sasakyang ginamit nila ni Akil. Pwede nating palabasin na hindi siya yon. Dagdag pa sa kanya ng commander. Sandaling dumaan ang katahimikan sa kanilang tatlo at nabasag lamang yun ang pumasok si Akil sa opisina kung nasan sila ngayon. Headmaster, tama ang sinabi ni commander. Gumamit ako ng taxi na rehistrado. Maraming kaparehas ng taxi na yon. Kaya maaari nating palabasin na hindi si Yuna ang nasa taxi na bumaril kay Axel. Lumapit ito sa headmaster at pinakita ang isang CCTV footage mula sa cellphone ni Akil. Burado na namin lahat ng CCTV. Pati ang nasa ADM builder na bura namin. Kaya lahat ng traces na magtuturo kay Agent Yuna ay burado na. Saka isa pa, head. Makikita mo naman sa video kung ano nangyari. Natakpan ng buhok ang mukha ni Yuna. At may distansya kami kaya malayong mamukaan siya ni Axel Diego. Dagdag pa ni Akil na nagpatahimik sa headmaster. Napaisip ito ng malalim. Nakita ni Yuna kung paano ito nag-isip kaya napagpasyahan niyang sumabat na sa usapan. May bagong plano si Yuna
Alam niyang kahit pagbigyan nila ito, ay pababantayan siya. At sa oras na magkamali siya, patay agad siya. Nasisiguro niya na hindi lang siya ipapadala para sa misyon na to. Isa na lang siyang pain para mapatay si Axel. Headmaster, give me my last chance. Nabaril ko siya kanina at sigurado akong kakayanin ko siyang patayin sa susunod. Hirit pa niya. Saktong sasagot na ang matandang headmaster nang tumunog ang cellphone ni Yuna. Nagkatinginan ng mga ito at agad sinenyas na headmaster na sagutin ang tawag. Alam nilang si Axel Diego yon. Love, where are you? Nang hihinang sambit ni Axel mula sa kabilang linya. Love, pauwi na ako, may dinaanan lang. Halos mautal pa si Yuna sa sinabing yon. May nangyari ba? Dagdag pa nito. Nothing, love, I just missed you. Umuwi ka na bago pa kita ipasundo. May halong pagkaseryoso ang huling sinabi ni Axel sa kanya, kaya nagbigay yun ng labis na kaba sa dibdib ni Yuna. Binaba ni Yuna ang tawag at muling tumingin sa headmaster nang padabog itong tumayo at masamang tumingin sa kanya. Agent Yuna, ayusin mo. Kundi alam mo na mangyayari sa'yo. Tinutok ng headmaster ang baril sa ulo niya. Napalunok si Yuna ng marahan bago tumango sa kanilang headmaster. Yes, sir. Naglakad siya papalapit sa pintuan at akmang lalabas na siya nang maramdaman ang paglapit ng isang bagay sa kanya. Dahil sa kanyang reflexes, ay agad niya itong nailagan at nasalo. Nice catch, Agent Yuna. Pilyong sambit ni Akil. Hindi na niya ito pinansin at lumabas na ng tuluyan sa opisina. Kahit naiinis si Yuna dito, hindi niya maiwasang palihim itong pasalamatan. Kundi dahil kay Akil baka sabog na ang ulo niya ngayon. Nakita ni Yuna si Agent Luis kaya agad niya itong tinawag. Abala si Agent Luis sa paglilinis ng kanyang motor nang datnan niya ito sa may maliit na garage ng hideout. Oh, Agent Yuna, ikaw pala. Ano nangyari sa pisngi mo at may maliit na pasa? Bati nito at tinigil ang pagpupuna sa motor nito. Tinuro ni Agent Luis sa may bandang pisngi ni Yuna kaya agad siyang napahawak dito. Napagtanto niyang galing iyon sa pagkakasampal sa kanya na headmaster kani-kanina lang. Wala to. Maaari mo ba akong ihatid palabas ng hideout, Agent Luis? Tanong ni Yuna dito. Oo naman, para ka namang others. Teka, ibabuelta ko lang. Nang makarating sa mansyon ng mga Diego, si Yuna, agad siyang pumasok sa loob ng mansyon na hindi gumagawa ng ingay. Akala niya wala pa si Axel dahil nakapatay ang ilaw sa sala. 7:00 pa lang kaya sa isip-isip niya ay baka nasa opisina pa ito o di kaya nasa ospital. Where have you been, Yuna? Nanginig ang buong sistema niya nang marinig ang malalim na boses ng binata mula sa madilim na parte ng sala. Ramdam niya ang bilis ng kabog ng dibdib niya, lalo nang tawagin siya ni Axel sa kanyang pangalan. Axel, ikaw pala. Pagbanggit niya sa pangalan nito. Nagdadalawang isip pa siya kung bubuksan ng ilaw, pero sa huli binuksan niya na rin. Axel. Mahinang sambit ni Yuna nang makita ang telang nagkalat sa sahig at maging sa mini table. Napadako ang tingin ni Yuna sa balikat ni Axel kung saan niya ito tinamaan. Gabi na, love. Ba't ngayon ka lang? Pagkuha ni Axel sa atensyon ni Yuna nang makita nito ang panginginig ng kamay nito. Lumapit ang dalaga sa kanya at nanginginig ang mga labing lumuhod at hinawakan ang bandang sugat niya. Ano nangyari sa'yo? Utal na tanong ni Yuna. Sinubukan nitong magpanggap na tila walang alam sa pagkakabaril kay Axel. Nothing, love. May naengkwentro lang kanina. Hinawakan ni Axel ang kamay ni Yuna at binaba ito. Ramdam na ramdam ni Axel ang panginginig ng dalaga kaya nakonsensya ito. Napagtanto niyang mukhang hindi alam ni Yuna na siya ang nabaril nang sumakay siya sa taxi. Kaya minabuti na lang niyang hindi pwersahin ng dalaga para umamin. Tara na sa taas, love. Pag-aaya pa niya, agad namang natauhan si Yuna at inakay si Axel. Makalipas ang ilang araw nang mangyari yun, gulong-gulo pa rin ang damdamin at isip ni Yuna. Alam na niya sa sariling tuluyan na siyang nahuhulog sa binata. Hindi na maitago dahil sa tuwing magkasama sila, gano'n na lang ang pintig ng puso niya. Akala niya makakayanan pa niyang saktan nito pagkatapos ng aksidenteng pagbaril nito sa binata pero hindi.
Love, pupunta ako ng opisina ngayon. Pagpapaalam ni Axel ng madatna ng asawang nanonood sa sala ng kanilang mansyon. Ha? Sigurado ka ba? Hindi pa magaling ang sugat mo, Axel. Nag-aalalang sambit ni Yuna. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Magpahinga ka kaya muna. Pagkumbinsi pa nito. Umiling si Axel at ginawaran ng halik ang asawa sa labi. Love, ilang araw na ako wala sa trabaho. Baka matunugan ni Dad na may nangyari sa akin. Okay lang ako. Dito ka na lang muna at magpahinga. Uuwi rin ako. Nito at lumabas na ng kanilang mansyon. Matiwasay na nanonood si Yuna nang bigla na lamang siyang makarinig ng malakas na kalabog mula sa labas ng kanilang mansyon. Sa pag-aakalang si Axel yon ay agad siyang lumabas. Hi, Agent Yuna. Bati ni Akil at agad hinampas ng baril si Yuna. Dahil sa gulat, hindi agad nakalaban ng dalaga. Unti-unti siyang nawala ng malay. Dinala siya ni Akil sa CB tulad ng utos na headmaster. Pasensya na, Yuna. Trabaho lang. Saad nito nang maisakay ang dalaga sa kotse. Mahimbing ang naging pagtulog ni Yuna at naalimpungatan lamang siya nang sabuyan siya ng tubig ng isa sa mga tauhan ng CB. Mabuti naman at gising ka na. Sambit ng headmaster nang marinig ang pagmumura ni Yuna. Akalain mo nga naman, hindi ko talaga naisip na pagtataksilan mo kami. Buong-buong tiwala ko na ipadala kita sa misyon. Ang inutos ko ikaw ang umakit sa kanya at hindi ikaw ang magpaakit. Galit na saad nito at sinampal ng pagkalakas-lakas si Yuna. Hindi nagsalita ang dalaga at tinanggap lahat ng sinabi ng matanda. Lahat ng sinabi ng matanda ay totoo, kaya hindi na siya nanlaban pa. Isa siyang agent ng CB. Ang misyon niya ay patayin ang nag-iisang tagapagmana ng ADM Builder Company pero nabigo siya. Umibig siya kay Axel Diego. Umibig siya sa kanyang target. At ngayon, nasa basement siya ng CB kung saan pinaparusahan ng mga agent doon. Kunin niyo ang latigo. Nanlaki ang mga mata ni Yuna nang sabihin niyo ng headmaster. Narinig ni Yuna ang pag-angal ni Akil. Pero headmaster, ang sabi mo tatakutin lang siya. Wala kang sasabihing parurusahan. Lumabas ka muna, Akil. Kung ayaw mong pati ikaw ay pag-initan ng headmaster. Baka nakakalimutan mong pumalya ka rin na patayin si Axel Diego. Galit na sambit ng commander ni Yuna habang tinutulak palabas si Akil. Headmaster, bakit niyo ba gustong patayin si Axel? Tanong ni Yuna kaya napangisi ito. Hindi mo ba nakikita? Si Axel Diego ay isang threat sa agency. Ang ADM Builder ay handler ng mga nagpapabagsak sa mga agency na tulad natin. ADM Builder Company serves as the cleaner of underground assassin agency. Kaya sa tingin mo ba, kapag nalaman niyang pinagtatangkaan mo ang buhay niya, do you think he will spare you? Napaawa ang labi ni Yuna sa sinabi ng headmaster. Kung ganun, malaki talaga ang tsansang ipakulong siya ni Axel pag nalaman ng binata ang lahat. Simulan niyo ng pagpaparusa sa kanya. Mula ngayon isa na siyang taksil. She's no longer an agent, kaya gawin niyo ang lahat. Sinubukang magpumiglas ni Yuna mula sa pagkakahawak sa kanya. Nang dakpin siya ng mga agent ng CB bagaman malakas siyang sinuntok ng isa sa mga ito para mapaubos siya ng dugo. Hindi mapakali si Axel habang nasa kanyang opisina, kaya napagpasyahan niyang umuwi na lang sa mansyon kung saan niya iniwan ang asawa. Habang pauwi siya, sinusubukan niyang tawagan si Yuna, ngunit hindi ito sumasagot at panay lang ang ring nito. Love, where are you? Aniya, nang makarating sa silid. Tahimik ang buong mansyon at TV ang binuksan ni Yuna lamang ang naririnig niya. Hinalughog niya ang buong mansyon ngunit wala pa rin ang babaeng mahal niya. Dad, I can't find my wife. Sigaw nito nang sagutin ang kabilang linya. Drop it, Axel. She's no longer your wife. Napag-alaman namin isa siyang assassin. At hindi lang basta assassin. Isa siyang agent na nagtatrabaho sa CB. Agad na puto lang sinasabi ni Mr. Arjo nang magsalita ang kanyang anak. I don't care, Dad. I need my wife. I want my wife. So tell me, kinuha mo ba siya? Galit at seryosong usisa ni Axel sa ama. Narinig naman ito ang pagtawa ng ama na mas lalong nagpairita sa binata. Damn it, Dad! Nasa iyo ba ang asawa ko? Son, wala sa akin si Yuna. Nasa mansyon kami ng mga Juan. Hinuhuli ang mga peking magulang niya.
The audacity of these people para magnakaw ng share sa kumpanya. Agad binaba ni Axel ang tawag at hindi na pinatapos ang ama. Inis niyang tinawagan ng mga tauhan niya para i-check ang mga CCTV ng buong mansyon para malaman kung ano nangyari. Saktong pagbaba niya ng tawag ay agad siyang nakatanggap ng tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Axel, huwag ka makikinig sa kanila. Manahimik ka! Halos mabitawan na ni Axel ang hawak na cellphone nang marinig ang tinig ni Yuna sa kabilang linya. Halos mayanig ang mundo ni Axel habang naririnig ang sigaw at daing ng asawa mula sa kabilang linya. Axel Diego, kung gusto mo makita ang babaeng traidor na to, pumunta ka sa CB ngayon dito sa agency namin. Hayop ka. Sa mo din na lang ang asawa ko. Putol ni Axel sa kabilang linya. Napakagat siya ng labi. Chill, Diego. Buhay pa naman ang traidor. Ngayon kung gusto mo mabawi ang babaeng to, pumunta ka dito mag-isa. Walang kasama. Naintindihan mo? Napahinga ng malalim si Axel at binaba ang tawag. Alam niyang tuso ang mga tao na yon. Kung kaya't hindi siya sumunod sa usapan. Pinaalam niya sa mga tauhan maging sa daddy niya ang pinaplano. Sinabihan niya mga ito na sumunod agad pagkalabas niya ng mansyon. Naglagay siya ng tracking device sa kotse niya para masundan niya ng mga tauhan niya. Wala ka bang mga kasama? Bungad sa kanya nang makarating si Axel sa CB. May nakikita ka ba? Sarkastikong sagot naman ni Axel. Aba, mayabang ka. Mga armas mo. Naglahad ang mga ito ng kanilang kamay. Ibibigay mo ba? O sabihin namin sa loob na patayin na lang si Agent Yuna? Agad inilabas ni Axel ang tinatago niyang baril at binigay yun sa leader nila. Agent Luis, ito na ang baril ni Diego. Sambit nito at inabot kay Agent Luis ang baril. Tinanggap naman ito ni Agent Luis bago tingnan si Axel. Ngumisi ito bago nagsalita. Ipasok niyo na yan. Sambit ni Agent Luis na agad namang sinunod ng mga tauhan. Hinawakan ng dalawang tauhan ng CB si Axel sa magkabila niyang kamay bago ipasok sa loob. Hindi nanlaban si Axel. Ngunit gano'n na lang ang gulat niya nang maramdamang may isinusuksok sa tagiliran niya. Napahinto ito at napalingon sa kanyang likuran. Pero bago pa man makapagsalita ay medyo nakalayo na si Agent Luis. Bawiin mo siya. Saad lang nito. Ramdam ni Axel ang lamig ng metal na ipinasok ni Agent Luis sa tagiliran niya. Pero hindi niya ito tinuunan ng pansin at nagpatuloy na lang sa paglalakad kasabay ang mga tauhan ng CB. Axel! Axel, ano ginagawa mo dito? Nanlaki ang mga mata ni Yuna na makita si Axel na kinakaladkad ng mga tauhan ng CB. Napaubo ito ng dugo kaya nanlaban si Axel sa mga may hawak sa kanya para lapitan sana si Yuna. Bitawan niyo siya. Boses yun ni Akil. Sinunod naman ang mga tauhan yon at binitawan si Axel. Anong ginagawa mo dito? Iritadong tanong ni Yuna sa kanya. Ngumiti lang si Axel at nginisian ng dalaga. Kasunod nun ay sunod-sunod na putok ng baril na nagmumula sa taas ng basement. Agad binunot ni Axel ang metal na inilagay ni Agent Luis sa tagiliran niya. Baril yun at ipinutok niya yun sa mga humawak sa kanya. Labis ang pagtataka sa mukha ni Yuna habang nakatingin sa mga tauhan ng CB na ngayon ay wala nang malay sa sahig. Agad nilapitan ni Axel si Yuna at sinunggaban nito ng yakap. Ganun na lang kanyang tuwa nang higpitan pa ni Axel ang yakap sa kanya. Paano? Hindi na naituloy ni Yuna ang sasabihin nang nakawan ni Axel ng halikang labi niya para tumahimik siya. Stop. It doesn't matter, love. I know everything. Sambit nito at muling niyakap si Yuna. Nanubig naman ang mga mata ni Yuna. Axel. Axel, I'm sorry. Patawarin mo ako. Totoo lahat. Isa akong traidor. Pinadala ko sa mansyon niyo para patayin ka. Love, alam ko. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi mo ako napapatay? It's because I know everything. Mula simula, mula nung nasa building ka, nakahawak ng sniper gun, I saw you, love. And it's funny to think that I fall in love with you. Umibig ako sa taong gusto akong patayin. But it doesn't matter anymore. All I know right now is that mahal kita, Yuna Alvaro. Nanlaki ang mga mata nito nang sabihin ni Axel ang buong pangalan niya.
Hindi pa nakakabawi sa gulat si Yuna, ay tinanggal ni Axel ang nakasuot na singsing sa kanyang hinliliit. Nanginginig ang kamay ni Yuna nang hawakan niya ni Axel. Sinuot niya ito sa daliri ni Yuna at agad pinagsakop ang kanilang labi. Love, marry me again. Pakasalan mo ulit ako. Let's get married again, huh? Hindi na basta sa papel at napipilitan lang kundi sa simbahan. Dahil alam kong mahal natin ang isa't isa. Lahat ng ito kalimutan natin. Let's start a new life. Mahal na mahal kita. In how many months, in the moment we shared together. I'm in love with you. I am in love with you, Yuna Alvaro Diego. Please be my Diego, legally. Madamdaming saad ni Axel. Tumulo ang mga butil ng luha sa mata ni Yuna. Nang dahil sa mga tinura ni Axel, agad niyang niyakap muli ang binata at umiyak sa dibdib nito. Mahal kita, Axel. And it's true na pinagtangkaan ko ang buhay mo. Hindi lang isang beses, pero nagpapasalamat ako na hindi yun nangyari. I'm sorry, love, for deceiving you. Marahang humiwalay sa yakap ang isa't isa at agad pinunasan ang kanilang mga luha. Matapang na tiningnan ni Yuna ang mata ni Axel. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ng binata. And yes, I, Yuna Alvaro, taking you as my husband once again, Axel Diego. Mahal na mahal kita. Pagkasabi nun ni Yuna, ay agad siyang sinunggaban ng halik ni Axel. Nanlaki ang mga mata ni Axel sa ginawa ni Yuna pero kalaunan, nakabawi at mas diniinan pa ang kanilang halikan. Son, tama na yan. Maybe both of you will consider na sa mansion na lang gawin ang unang apo ko. Naitulak ni Yuna si Axel nang marinig ang boses ng daddy ni Axel. Pulang-pula pa ang pisngi nito at agad nag-iwas ng tingin. Dad, you don't need to interrupt, you know. Reklamo ni Axel at dinilaan ng labi. Nakita yun ni Yuna at mas lalo itong namula. Ano magagawa namin, anak? Nasa teritoryo tayo ng kalaban. Alangan naman dyan kayo gumawa ng bata. Saad ng papa ni Axel na si Mr. Arjo. Matapos ang nangyari, napagpasyahan nila Axel na magsimula ng panibagong buhay. Iniwan niya panandalian ang kanyang kumpanya sa kanyang ama para makasama si Yuna pagkatapos nilang maikasal. Nabalitaan din ni Yuna na wala na ang Crimson Blood Agency na pinagtatrabahuhan niya ng ilang dekada. Napangiti ito habang inaalala ang mga panahong yon, habang nakatingin sa singsing na isinuot sa kanya ni Axel nang iligtas siya nito sa underground ng CB. You really love that ring? Sambit ni Axel at niyapos mula sa likod ng asawa. Hinaplos nito ang bilugan niyang tiyan habang nakatingin sa karagatan. Of course, love. This ring symbolizes our love. Akalain mo ba naman na tayo pa rin pala sa huli? I really thought that you would hate me because of what I did. Pinaharap ni Axel si Yuna at pinagdikit ang kanilang noo. Love, if those memories didn't happen, wala tayo ngayon. Wala ang baby natin. Kaya kung ano man na nangyari sa nakaraan, let's keep it that way. No one can take you away from me anymore. You're no longer an agent. Hindi ka na assassin ngayon. Kaya ako na ang bahalang poprotekta sa'yo at sa mga magiging anak natin. Dahil doon, napangiti si Yuna. Thank you. And I love you, Axel. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa. And I love you more than anyone else, love. You are my wife. Kayo na magiging anak natin. Kayo lang ang magiging mundo ko. Hindi na itago ni Axel ang ngiti habang yakap-yakap mula sa likuran ng asawa. Hindi niya maisip kung sakaling ang mga bagay na nangyari sa kanila ay hindi nangyari. Siguro malamang, wala sila ngayon sa kung anong meron sila. Dahil sa mga karanasan nila ni Yuna, mas napagtibay nito ang kanilang relasyon. Maging ang paniniwala nila na lahat ng bagay ang nangyayari, may rason ang lahat ng ito. At may kahahantungan, nakadepende lang kung paano nila ito haharapin. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire Assassin Wife, written by Ms. Tirianza. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories,
Lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!